Sa round 7 po ng FIDE Chess Olympiad 2024, kalaban po ng Team Norway ang Team Austria. At ang kalaban ni Magnus, si Grandmaster Valentin Dragnev ng Austria. Isa din pong Grandmaster pero ang rating niya 2556 lang. At sa laban pong ito, grabe yung ginawa ni Magnus. Hanip na yan. Ginamitan niya ng Magnus Epic eh. Paano ko po nasabi? Tingnan nyo po, no? Puti po dito si Dragnev eh. Nag-D4 at si Magnus D6 lang. Perk defense. So, nag-D4 po yan. Knight F6, Knight C3, E5 lang. Anong idea ng E5? Parang ang sagwa kasi takes, capture, kain yung reyna, hindi makapag-castling. Okay lang kay Magnus yan. Kasi mag-endgame lang sila eh. Ganyan kagaling si Magnus sa endgame, di ba? Sobrang confident. At tingnan nyo po yung oras. Tagal nag-isip ni Magnus. Kasi ano na lang siya, 1 hour and 22 eh. Anyway, ang ginawa po niya, nag-Knight F3. Pagka Knight F3, Knight BD7 lang. Nag-Bishop C4 and then nag-Bishop E7 lang si Magnus. Alam niyo bang linyang ito ay talagang interesting? Yung Bishop E7 po, ini-invite niyan yung linyang sacrifice eh. Ito po yun, no, Bishop takes F7. Pero hindi ginawa yan. Kasi pagka Bishop takes F7, King takes po, Knight G5. Pag bumalik ka dito, kulong. Pag pumunta ka dito, doble. Pero dito pupunta yan eh. Ngayon, pagka Knight E6 mo, only score ng reyna, may Knight takes ka dito, Queen G6, tapos pagka-capture mo dito, takes doon. Ang gulo niyan. At ito po yung lamang sa white. Labang po ito sa white. Sa kadahilanan na, syempre, ina-attack ito. Pag nag-rook F1, kakakainin lang to eh. Tapos pag nag-queen takes ka, tirahan ka lang po ng Knight E5. Grabe, no? Hirap niyan. Kaya hindi pinasok ng kalaban. Alam niya din. Kaya ang ginawa niya po, nag-casting lang din si Magnus, and then A4. Ito po, hinlay na po ito ng perk. Yan po yung perk defense, Hanham Lion Variation. O, kahit na dragon siya, Lion ang ginamit niya, no? Anyway, ang tinira po ni Magnus, C6 lang. Pagka C6 po, nag-H3 lang. Tumira po ng H6 naman si Magnus para hindi makapindin yung bishop na tinalunan lang ng bishop sa E3, nag-rook E8 para malagay po sa open file yung tore. Ayan, oh, may chance kasi buksan ito na tinirahan lang ng A5. Aba, number 1 engine move yung A5. Oh. Para hindi makapag-queen A5. Kasi usually queen A5 ang ginagawa dun eh. Para po lilipat na ganun dito eh pagka-capture doon. Anyway, si Magnus, kinapture niya yung D4. Binawi po yan ng reyna. And then dito na po, tumira si Magnus ng novelty. First time na gamit sa torneo ito. Siya po kasi ay Bishop F8. Ayan. Yung dati kasi Knight C5. Ito bago. Binuksan lang po yung tore, may pressure doon. So, ang ginawa po ng kalaban, nag-rook lang po sa may E1. Para mamaya, pagkatira siguro ng bishop dito, pressure dito, eh may depensa pa to. Anyway, tinirahan po ng Queen C7 yan ni Magnus na sinagot na nga po ng Bishop F4 at nag-Knight E5 lang para arangan yung pressure na binibigay sa D6 na tinirahan lang po ng Bishop E7. Bumalik lang. Pagkabalik, etong si Magnus, Bishop D7 develop lang. No? Siguro ang plano niya gaganito yun eh. O, tas gaganon. I'm not sure, pero ang ginawa po dito ng kalaban ni Magnus, nag-Bishop G3. Ang best move daw po, Bishop H2. Bakit kaya? Ang gustong gawin later on is makapag F4. Anyway, ang Bishop G3, yun ang ginawa. Okay din naman, di nga lang siya best move. Nag-A6 si Magnus. Ito na ang plano. Para walang ganun, tas dito lilipat. Yung pala yung plano niya. Yun nga lang, bad bishop to. Backward pawn ito, pero depended naman siya ng bishop. Tingnan natin kung anong gagawin. Nag-bishop sa H4, yung kalaban ni Magnus na malip. Ibalik ko lang, no? Ang tamang tira daw po, knight na dito, tapos F4. Yan ang pinapatira ng engine. Lamang daw po ang white eh. Pero ang ginawa ng kalaban niya is nag-bishop H4 na mali. Ngayon, pagka bishop H4, kaya daw po mali yan. Kasi may knight dito, tapos may ganun. Oh. Diba? Mamimisit yung kabayo doon. Pero tinirahan ni Magnus ng rook E6 eh. Pagka rook E6, tumira po yung kalaban ni Magnus ng knight takes E5 na binawi ng tore na kung saan mabibigla ka. Kasi, ibalik lang natin doon. Ang force move po dyan, pawn takes talaga. Kung ako mag-iisip, kung tao na normal ang mag-iisip. Kasi ang rook takes po, medyo napakasagwan tira niyan kung tutuusin. Bakit? Kasi may capture dito eh. So, ibig sabihin, basag ang pawn structure mo.
na kung saan hindi tinira ng kalaban. Alam niya, sa totoo lang, nakakapagtaka yun. Halos lahat kakainin yan eh. Pero yung kalaban ni Magnus sa Grandmaster, kalaban niya si Magnus, si Magnus hindi nag-pontex, nag-rooktex. Pusang gala, parang kinabahan lang eh. Parang Magnus effect lang na akala niya kahit anong itira ni Magnus, tama eh. Seryoso. Automatic kakainin mo yan, destroy ang pawn structure eh. Pero nag-B4 lang. Pagka B4, ito po matindi, nag-rook E8. Ayan. So pagka rook E8, dapat kainin mo pa rin yan. Pero ang tinira, tingnan nyo nag-bishop lang doon sa G3. Na double question mark na. Hanip na yun, no? Grabe yung bishop na to, ang daming beses tinira ng kalaban. Parang siguro nagtataka siya sa ginagawa ni Magnus, pinapakain lang yung kabayo no? Pero bakit ba muna pinapakain ni Magnus yan? Kasi ang pinakaplano ni Magnus, kahit masira po yung pawn structure, ang gusto niya, bukas to, siguro later on, gaganito po yan may mga ganun. Siguro dito ka lang, solid naman depensa, gaganon. Medyo natakot po dun. Pero wala naman daw yan, may F4 ka naman Anyway, ano ang nangyari? Nag-bishop G3 na kung saan mali. Kasi may napakagandang tira pala dito ang item. Kasi unang tingin, kala mo atras lang di ba? Pero may magandang tira na C5 agad. Nakita ni Magnus, lamang agad si Magnus. Anong nangyayari? Pag tinex mo po yan, rook takes, nakapinto, bagsak yung pawn, lalamang talaga. Ngayon, itakbo na lang natin yung reyna. Ayun yung ginawa. Tinakbo. Pagkatakbo, kinapture pa rin po matindi, no? Siyempre, iisipin mo, coach, kain yung tore, yun yung ginawa binawi lang yan Atakado ito ngayon. Saan siya pupunta? Ang ginawa po niyan, tumalon sa D5. Of course, kasi pag umatras ka lang na gano'n, kakainin lang to. Eto, kahit papano, pagka knight takes D5, which is kind of force, may pawn takes, kahit papano, quality up ka pa. Pero alam nyo ba, grabe pong mag-isip talaga si Magnus. Kung ako kasi titingin dito, feeling ko lamang na talaga ang puti kasi quality up Pero according po sa engine evaluation, sobra pa sa tama si Magnus. Winning na daw siya. Winning na. Nung tinitingnan paano nag-winning ito? Kasi ito pong pawn na ito ay medyo may pagka-weak at ang laki ng tsansa na maging pass pawn ito na malaki. So, basically, ang gagawin lang daw po, E4. Ayan. Bakit kailangan po yung E4? Para hindi makapag-bishop T3. Tapos, ito yung mga kasunod. Ayan, pipilahan po ito. Tapos, yung bishop na to, pwedeng gumanito, ganyan, may pressure doon. Pwede dito kung sakali mag-rook C1. Ito nga po nangyari pagka E4, nag-bishop na lang po yan sa G4. Pinalit sa bishop na in F5 lang. Tumakbo po sa H5 na tinirahan na nga ng rook C8 na hindi pa daw ganun kaganda. Ang best move daw, rook D8. Pabagsakan na lang daw to. Kasi ang kasunod nun ganito bagsak yan Okay? So, ang ginawa, rook C8, pressure sa pawn na tinulakan siya ng D6. Pagka D6, queen C5 lang yung ginawa. Teka lang guys, bakit po hindi pwedeng kainin yan? Pag tinex mo po kasi may check. Pagka king move mo, magro-rook lang po sa D1, hindi madepensahan ng sabay. Ayan. Kaya balik po natin, ang ginawa, nag-queen C5 lang. Pagka queen C5, tumira lang po ng C3. Ibalik lang natin ulit, coach. Bakit naman hindi kinapture? Kasi hindi mo basta-basta magawa yan dahil may check. Lagi may check, no? Pagka king move mo, kahit saan ka pumunta na, actually papasok May pressure dito, may pressure dito. Pag ginalaw mo yung bishop, may kain doon. Kaya hindi pwede Kaya ang ginawa po, queen C5 lang to prevent yung queen D5 check. Tumira naman po ng C3. At bakit kaya nag C3 yan? Wala po kasi siyang magawa. Wala talaga siyang magawa. Anong way para depensahan ito? Example lang, ipakita lang natin to. Bishop takes D6 lang tapos ito po kasunod. Grabe yung mga ganun hanip. Kaya nga sabi niya, C3 na lang ako. Bakit po nag-C3? Siyempre, kinapture po yan. And then, nag-Queen B3. Yun, para makadaan yung Queen. May check kahit papano. Kaso, tinirahan lang ng Queen C4 ni Magnus. Mali pa nga daw Queen C4. King move lang daw Anyway, halos pareho lang naman yan. Kasi ang gagawin talaga dyan ng white Queen takes B7 para may pressure dito. Kaso pagkatira niyan, Queen E6 lang. So, ang ending, kung bibilangan nyo yung pawn, one pawn up si Magnus Pero quality down siya.
Ngayon, ito po yung winning sa black according sa engine evaluation because of this very strong pass pawn. Ang nangyari nga po, nag-queen takes a6. Medyo pantay na po ng pawn. Tig 5. Kaso may mga pass pawn. Unang-una, kinapture muna to. Ang kasunod po niyan, ganito. Bakit wala na bang ganon? May mga ganon, pwede din tulakan eh. Kaya ang ginawa po is nag-queen na lang po sa may a7 na sinagot ng c2 na. Pagka c2, tinirahan ng a3. Kung makacounter din ng pass pawn sa queen side, no? Nag-bishop f4 naman para maitulak na yung pawn na tinirahan ng queen b7. Aba! Pinapatulak na. Pero pag tinulak mo, naku po, delikado pa. Kasi capture. Tapos pagka takes mo, capture lang din. Kala mo nanalo ka ng isang pawn, pero pagkatulak niya ng pawn dito, mahirap depensahan. Kaya ang ginawa po ni Magnus, napakagandang rook b8 muna. Anong tema niya? Pagkatakbo po, nag-queen lang po sa may d6. Aba, napaka-relax na mga tira ni Magnus, no? Anyway, anong plano na queen d6? Pagka bishop e2 po kasi, nag-bishop e6 lang. Yun pala yung plano noon, vacating the square para yung bishop ang mapupunta doon. Anyway, nag-bishop po yan sa f1 kasi wala naman siya magawa na tinirahan ng king move. Pagka king move, nag-rook lang po sa may c8 na naku po. Wala na kasing oras kaya yan na lang tinira eh. Kinapture lang ni Magnus yan. Pagkabawi, nag-rook b1. Of course, hindi po pwedeng kainin to, no? Kasi may ganito. Ayun. Kaya dinipensahan yan. Kaso, queen d1 lang. At halos wala na pong magawa. Dahil pag kinapture mo yan, magpo-promote into queen. Ang ginawa kong counterplay na tinix lang po ng Reyna. Hanip na yan. No? Bakit Reyna? Kasi pagka-capture po dito, capture ka doon, sabihin na natin promote si ako, pero may capture doon, takes and then promote. Pag lumabas ka, check, halos mamate, mate na pala. Yun ang mangyayari. Kaya ang ginawa niyan, nag-resign na lang from there. Grabe si Magnus, no? Hanap yung understanding talaga ni Magnus, ang linis. Yung materially down, alam niya na winning na siya. At dahil doon, panalo nga si Magnus, panalo ang team nila, 3-1 po ang score. So abangan nyo po yung mga susunod natin na video at nagla-live tayo paggabi. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Salamat sa support. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you. God bless. That little mouse, 'cause I'm an albatross.